Ang 800 milyong pisong mana na para dapat sa kanya, ibinigay ko lahat sa iba. Lahat. Hanggang sa huling sentimo. Ang bahay sa Dasmariñas Village kung saan siya lumaki, ang bahay na pinuno ko ng mga alaala ng kanyang yumaong ina, ipinakansel ko ang pangalan niya sa titulo, wala siyang makukuha. Ay kung kumpanyang binuo ko mula sa pawis at dugo sa loob ng 40 taon, ang Mendoza Materials, ang kumpanyang akala niya ay mapupunta sa kanya kapag ako'y pumanaw na sinigurado ko na hindi niya ito mahahawakan kailanman. Bakit? Bakit ko ito ginawa sa sarili kong anak? Sa nag-iisa kong anak na si Lian? Dahil sa araw mismo ng kanyang kasal sa harap ng 200 bisita, sa mismong sandali na dapat ay puno ng saya at pagmamahal, narinig kong sinabi niya sa kanyang asawa na ako raw ay pabigat na lamang. Isang matandang ulyanin na kailangan ng ikulong. Hayaan mo na si Papa, bulong niya. Hindi alam na malinaw kong naririnig ang lahat. Pagkatapos nito, madali na lang nating maipapadeklarang wala na siya sa tamang pag-iisip. Ilalagay natin siya sa isang magandang nursing home sa Tagaytay para hindi na siya makagulo pa. Wala sa tamang pag-iisip. Ang sarili kong ama, sasabihan ninyo na wala ng pag-iisip. Isipin ninyo ang sakit, ang kirot na tumusok sa puso ko ng mga sandaling iyon. Ang anak na pinalaki ko, ang anak na binigyan ko ng lahat, ang siya palang nagpaplano na itapon ako na parang isang basahan. Walang utang na loob. Isang paghamak sa isang ama na walang ibang ginawa kundi ang mahalin siya. Ang lahat ng ito ay nagsimula sa isang simpleng araw isang araw na akala ko'y magiging isa sa pinakamasaya sa buhay ko. Isang araw bago ang kasal. Nasa Greenbelt ako noon sa isang napakamahal na tindahan ng alahas. Hawak-hawak ko ang isang pares ng hikaw na diamante. Ang presyo? ₱100,000. Oo, ganoon kalaki. Isang regalong pangkasal para kay Lian. Dahil para sa akin, siyang siya sa lahat. Bilang isang ama, gusto kong ibigay ang lahat sa aking anak. Ang bawat sakripisyo ko, ang bawat araw na pagod sa trabaho, lahat ay para sa kanya. Para sa kinabukasan niya. Habang tinititigan ko ang kumikinang na alahas, nag-vibrate ang aking telepono. Isang text message. Mula sa isang numerong hindi ko kilala. Ang laman ng mensahe ay simple lang, pero nagpatindig ito ng lahat ng balahibo sa aking katawan. Huwag kang pumunta sa kasal ng iyong anak. Tumakas ka. Tumakas? Saan? Bakit? Ang isip ko ay puno ng pagkalito. Sino ang magpapadala ng ganitong mensahe? Isang masamang biro? Isang pagkakamali? Tinawagan ko ang numero, pero walang sumasagot. Pero ang mensaheng iyon, ang babalang iyon, ay hindi pala isang biro. Yun pala ang simula ng lahat. Ang simula ng isang bangungot kung saan matutuklasan ko na ang taong pinakamamahal ko sa mundo, ang sarili kong anak, ang siya palang may pinakamadilim na balak para sa akin. Naniwala sila na ako ay mahina na, isang matandang walang laban. Akala nila madali lang akong lokohin, paikutin, at pagkatapos ay itapon kapag nakuha na nila ang kanilang gusto. Pero nagkamali sila. Nagkamali sila ng taong kanilang kinalaban. Ang hindi nila alam ang bawat bulong nila, ang bawat plano nila, ang bawat hakbang nila para sirain ako, ay naging ebidensya ko laban sa kanila. Ang ginawa nila ay hindi lang simpleng pagtataksil. Ito ay isang krimen na binalak ng maigi. At ako, bilang isang negosyante sa loob ng 40 taon, alam ko kung paano maglaro ng ganitong laro. Hindi ito paghihiganti. Ito ay katarungan. Ang kanilang pinakahihintay na kasal, ang araw na akala nila ay simula ng kanilang tagumpay, ang siya kong ginawang entablado para sa kanilang pagbagsak. Ang talumpati ko bilang ama ng nobya ay naging kanilang huling hatol. Ang kwentong ito ay tungkol sa kung paano ko natuklasan ang katotohanan at kung paano ko binawi ang lahat ng bagay na akala nila ay mamanahin nila. Bago tayo magpatuloy, mangyaring mag-subscribe sa channel at ipaalam sa amin kung saan ka nakikinig sa mga komento. Ang boses sa kabilang linya ay pamilyar, ngunit parang galing sa ibang buhay. Arturo, ulit nito, ako ito si Hector Reyes. Hector, ang pangalang iyon ay nagbalik ng maraming alaala.
Si Hector Reyes ang dati kong kasosyo, kaibigan, kapatid ang turingan namin. Sabay naming itinayo ang Mendoza Materials mula sa wala. Ngunit nasira ang lahat dahil sa isang bagay na hindi niya makontrol, ang kanyang pagkagumon sa sugal. 8 taon na ang nakalipas mula noong huli kaming nag-usap at ang paghihiwalay na iyon ay masakit at puno ng galit. Ngayon, heto siya tumatawag sa gitna ng gabi. Hector, sabi ko, ang boses ko ay nanginginig. Pagkatapos ng 8 taon, bakit ngayon? Anong nangyayari? Arturo, makinig kang mabuti, sabi niya. Ang kanyang boses ay seryoso at mababa. Wala akong maraming oras. Kanina, nasa opisina ako ni Attorney Santos para sa mana ng tita ko. Nandun din ang anak mo si Lian kasama ang mapapangasawa niya. Ang pangalan ng abogado namin ay nagbigay ng kaba sa aking dibdib. Si Attorney Robert Santos ang humahawak sa lahat ng legal na usapin ng aming pamilya at kumpanya. Narinig ko ang usapan nila, Arturo. Narinig ko ang lahat. Isang nakabibinging katahimikan ang namagitan sa amin. Ang tanging naririnig ko ay ang malakas na pagtibok ng aking puso. Ano? Ano ang narinig mo, Hector? Halos pabulong kong tanong. Ang plano nila, sagot ni Hector, Arturo, plano nilang ipadeklarang wala ka na sa tamang pag-iisip pagkatapos ng kasal. Ang mga salitang iyon, parang isang malakas na suntok sa aking sikmura. Ang hangin ay tila nawala sa aking mga baga. Hindi maaari. Ang anak ko, si Lian, ang aking prinsesa, hindi niya iyon magagawa. Nagkakamali ka, Hector? Imposible yan. Mahal ako ng anak ko. Sana nga nagkakamali ako, Arturo. Sana nga, sabi ni Hector, at sa kanyang boses, narinig ko ang awa. Pero malinaw ang narinig ko. Sinabi ni Lian, si Papa naman, ulyanin na, madali tayong makakahanap ng mga testigo tungkol sa mga problema niya sa memorya. At ang lalaking iyon, si Marco, panay ang tanong niya tungkol sa halaga ng kumpanya sa mga proseso ng paglilipat ng ari-arian. Arturo, may mga hawak silang legal na dokumento. Hindi ito basta usapan lang. Ang bawat salita ni Hector ay parang isang patalim na unti-unting sumasaksak sa aking puso. Ang mga maliliit na bagay na hindi ko pinapansin noon ay biglang nagkaroon ng kahulugan. Ang madalas na pagbanggit ni Lian sa aking pagiging makakalimutin. Ang mga tanong ni Marco tungkol sa pananalapi ng kumpanya, ang kanilang pag-aalala na tila sobra-sobra. Hindi pala iyon pagmamahal, iyon pala ay paghahanda. Mayroon pa dagdag ni Hector at ang kanyang boses ay lalong bumaba. Narinig kong binanggit nila ang pangalan ng isang doktor. Isang Dr. Morales. Sinabi ni Attorney Santos na ang doktor na ito ay marunong makisama para sa tamang diagnosis. At ang pinakamasaklap, Arturo, plano nilang gumawa ng eksena sa reception. Sabi nila, gagawa sila ng paraan para magmukha kang nalilito o nagagalit sa harap ng lahat. Gagamitin nila iyon bilang ebidensya. Ang baso ng tubig sa aking kamay ay nadulas at nabasag sa sahig. Ang tunog ng nabasag na salamin ay kasabay ng pagbasag ng aking mundo. Ang kasal, ang masayang okasyon, isa pala itong patibong, isang entablado para sa aking pagbagsak. Hindi sa telepono, Arturo, masyadong delikado, sabi ni Hector, magkita tayo bukas ng umaga. 10:00 sa Ayala Triangle Gardens. Mag-isa ka lang at dalhin mo ang lahat ng mahahalagang bagay, mga dokumento, password, lahat ng kakailanganin mo kung sakaling hindi ka na makakauwi. Pagkatapos noon, ibinaba na niya ang telepono. Naiwan akong nakatitig sa kawalan. Ang marangyang silid ng hotel ay tila naging isang malamig na kulungan. Ang aking anak, ang sarili kong dugo, ay nagpaplano na sirain ako. Hindi ako nakatulog ng gabing iyon. Ang bawat minuto ay parang isang oras ng pagdurusa. Inalala ko ang lahat. Ang bawat ngiti ni Lian, ang bawat yakap, ang bawat I love you, Papa. Lahat ba iyon ay kasinungalingan? Kailan nagsimula ito? Paano ko hindi nakita? Ang sakit ay hindi mailarawan. Mas masakit pa kaysa noong nawala sa akin si Marita dahil ang kamatayan ay natural. Ngunit ang pagtataksil, ito ay isang pagpili, isang malupit at sinadyang pagpili. Kinaumagahan bago pa sumikat ang araw, naghahanda na ako, hindi bilang isang ama na pupunta sa kasal ng kanyang anak,
kundi bilang isang mandirigma na papasok sa isang labanan para sa kanyang buhay. Ang Ayala Triangle Gardens ay tahimik at payapa ng umagang iyon. Ang mga taong nag-ehersisyo at ang mga puno ay nagbibigay ng pakiramdam ng normalidad, isang malaking kabalintunaan sa kaguluhang nangyayari sa loob ko. Nakita ko si Hector na naghihintay sa isang bench. Tumanda na siya tulad ko, ngunit ang talas ng kanyang mga mata ay naroon pa rin. Umupo ako sa tabi niya, walang nagsasalita sa loob ng ilang sandali. Pagkatapos, inilahad niya ang lahat. Bawat detalye ng usapan na kanyang narinig ay ikinuwento niya. Ang plano na ibenta ang aking kumpanya, ang Mendoza Materials, na nagkakahalaga ng 800 milyong piso sa halagang 500 milyon lamang, ang pagkakausap nila sa isang posibleng buyer, ang paghahanda ng mga dokumento para sa paglilipat ng lahat ng assets bago pa man maganap ang competency hearing. Habang nagsasalita siya, ako ay nagsusulat sa isang maliit na notebook. Bawat pangalan, bawat numero, bawat plano. Ang utak ng isang negosyante sa akin ay automatikong gumana, dokumentasyon, ebidensya. Ito ang mga sandata ko. Salamat Hector, sabi ko, ang aking boses ay halos walang emosyon. Isang malamig na galit ang pumalit sa sakit na naramdaman ko kagabi. Malaki ang utang na loob ko sa iyo. Wala iyon Arturo, sabi niya, at isang malungkot na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Marami tayong naging problema pero hindi ko makakalimutan na binigyan mo ako ng pagkakataon noong walang ibang naniwala sa akin. Siguro, dapat pa ring magtulungan ang mga dating magkasosyo. Pagkatapos noon, tumayo na siya at umalis, iniwan akong mag-isa sa aking mga iniisip. Mula sa Ayala Triangle, nagmaneho ako papuntang Bonifacio Global City, ang destinasyon ko. Ang opisina ni Attorney Robert Santos. Kailangan ko ng kumpirmasyon. Kailangan kong makita ang ebidensya mula mismo sa pinanggalingan. Ang opisina ni Attorney Santos ay nasa isang mataas na gusali na papalibutan ng salamin at bakal. Ito ay isang simbolo ng kapangyarihan at tiwala. Ang tiwalang sinira nila. Mr. Mendoza, anong maipaglilingkod ko sa inyo? Bati sa akin ni Attorney Santos nang may peking ng ngiti. Robert, sabi ko, sinisikap na panatilihing kalmado ang aking boses. Nandito ako para sa aking huling habilin. Gusto kong gumawa ng ilang pagbabago. Pagkatapos ay idinagdag ko na parang isang simpleng tanong lang. Nabanggit sa akin ni Lian na nagtatanong siya tungkol sa ilang legal na bagay para daw sa aking kapakanan. Ano nga ulit iyon? Nakita ko ang bahagyang pagbabago sa kanyang ekspresyon. Ang isang profesional na abogado ay hindi dapat nagbabahagi ng impormasyon ng isang kliyente sa iba, kahit pa pamilya. Oo, ang iyong anak ay nagpakita ng pag-aalala sa iyong kalusugan. Interesado siyang malaman ang tungkol sa mga proseso ng guardianship. Ang salitang iyon ay parang lason. Talaga? Mabuting anak talaga si Lian, sabi ko. Pinipilit ang isang ngiti. Interesante, maaari mo bang ipakita sa akin kung anong klaseng mga dokumento ang mga iyon para lang magkaroon ako ng ideya? Nag-alinlangan siya sandali, ngunit ako ay isang matagal ng kliyente at isang maimpluwensyang tao. Sa huli, kumuha siya ng isang folder mula sa kanyang drawer. At doon, sa harap ng aking mga mata nakita ko ang mga papeles, mga form para sa pagdedeklara ng mental incompetency, mga panuntunan para sa medikal na pagsusuri, mga protocol para sa paglilipat ng ari-arian. Isang kumpletong manual kung paano sirain ang buhay ng isang tao legal. At sa ibabaw ng mga papeles, nakita ko ang pangalan ng aking anak, Lian Mendoza. Kukunin ko ang mga kopya nito, sabi ko. Ang aking boses ay matigas na. Naglabas ako ng 30,000 piso mula sa aking wallet at inilapag ito sa kanyang mesa. At Robert, ang transaksyong ito ay sa pagitan lang nating dalawa. Naintindihan niya, ang pera ay nagsasalita ng mas malakas kaysa sa etika para sa mga taong tulad niya. Lumabas ako sa gusaling iyon na may hawak na isang malaking Manila envelope. Sa loob nito, hindi lang mga papel. Sa loob nito ay ang katotohanan, ang ebidensya, ang patunay ng pagtataksil.
Habang naglalakad ako pabalik sa aking sasakyan, ang sakit sa aking dibdib ay nawala. Napalitan ito ng isang bagay na mas malakas. Determinasyon. Ang pag-aalinlangan ay wala na. Ang kalituhan ay wala na. Ang natitira na lang ay ang malinaw na katotohanan. Ang aking anak at ang kanyang mapapangasawa ay nagpaplano na nakawin ang lahat sa akin. Akala nila haharap sila sa isang mahinang matanda. Hindi nila alam na ang Arturo Mendoza na nagtayo ng isang imperyo mula sa wala ay ang Arturo Mendoza na kanilang haharapin ngayon. Hindi na ito isang pamilya, isa na itong digmaan, at sisiguraduhin kong ako ang mananalo. Pagpasok ko sa pinto ng aming bahay sa Dasmariñas Village, sinalubong ako ng isang yakap mula kay Lian. "Papa, saan ka galing? Nag-alala kami ni Marco sa iyo. Hindi ka sumasagot sa mga tawag namin." Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala, isang perpektong pag-arte. Kung hindi ko lang alam ang katotohanan, maniniwala ako sa kanya. Pasensya na anak, sabi ko, ang boses ko ay medyo mahina at pagod. Ito na ang simula ng aking sariling pag-arte. Nag-check-in ako sa isang hotel, hindi ako makatulog. Alam mo na, kinakabahan para sa kasal mo. "Ganun po ba, Papa Ma?" sabi ni Marco, na lumabas mula sa kusina. Ang kanyang mga mata ay sinusuri ako, hinahanap ang mga senyales ng kahinaan. "Baka kailangan niyo ng magpatingin sa doktor tungkol sa inyong pagtulog, Arturo." Ang pagtawag niya sa akin sa unang pangalan ay isang maliit na bagay, ngunit ngayon ito ay parang isang insulto, isang tanda ng kawalan ng respeto. "Oo nga, Papa, nag-aalala kami sa iyo. Nitong mga nakaraang araw, lagi kang makakalimutin," dagdag ni Lian, hinahaplos ang aking braso. Ngumiti lang ako ng mapait. Ang kanilang palabas ay napakahusay. Ngayon, oras na para sa akin. Sinimulan ko ang aking plano. Habang naglalakad ako papunta sa sala, sinadya kong ilagay ang aking mga susi sa ibabaw ng isang maliit na mesa. Pagkatapos ng ilang minuto nagsimula akong maghanap. Nasaan na nga ba ang mga susi ko? Kakalapag ko lang dito. Tiningnan ko ang ilalim ng mga magasin, ang loob ng aking bulsa, habang ang mga susi ay nasa harap ko lang. Nakita ko ang pagtinginan ni Lian at Marco. Isang tingin na puno ng kahulugan. Isang tingin na nagsasabing, "Kita mo na, totoo nga." Kinuha ni Marco ang kanyang telepono at sigurado akong nagte-take down siya ng mga tala. Isa pang ebidensya para sa kanilang kaso. "Papa, heto po, sabi ni Lian. Itinuturo ang mga susi na parang nakikipag-usap sa isang bata. "Dito nyo lang po inilagay?" "Ay, oo nga. Pasensya na anak, ulyanin na talaga ang papa mo." Iyon ang gusto nilang marinig, kaya iyon ang ibinigay ko sa kanila. Ang bawat salita ko ay isang pen at kinagat nila ito. Umupo ako sa aking paboritong silya habang sila ay nagpatuloy sa kanilang pagpapanggap na pag-aalala. Ito na ang tamang pagkakataon. Bago ako umupo, maingat kong inactivate ang recording app sa aking telepono at inilagay ito sa bulsa ng aking polo. Ang mikropono ay nakaturo sa kanila. "Mga anak," sabi ko, ang boses ko ay puno ng kahinaan. "Iniisip ko ang tungkol sa kumpanya. Paano na kapag masyado na akong matanda para pamahalaan ang lahat?" Ang kanilang mga mata ay biglang nagliwanag, ang mga pating na nakaamoy ng dugo. "Huwag niyo na pong isipin yan ngayon, Arturo," sabi ni Marco, puno ng peking pag-aalala. "Kami na ni Lian ang bahala sa inyo." "Pero paano kung may mangyari sa akin? Paano kung hindi na ako makapagdesisyon ng tama?" Tanong ko ulit, idinagdag ang isang pahiwatig ng takot sa aking boses. "Nagtitiwala ako sa inyo pero komplikado ang negosyo." Dito na naging pabaya si Lian. "Papa, huwag na kayong mag-alala," sabi niya. Ang kanyang ngiti ay hindi na maitago ang kasakiman. "Pinag-aralan na ni Marco ang lahat ng kontrata ninyo, ang mga kliyente. Mas naiintindihan namin ang negosyo kaysa sa inaakala ninyo." "Talaga?" sabi ko, nagpapanggap na humanga. "Kahit ang Henderson Development, napakakomplikado nun." Dito na sumingit si Marco, hindi na mapigilan ang kanyang pagyayabang. "Oo, Arturo, nasuri ko na ang lahat, pati na ang mga environmental permit. Sa totoo lang, may mga paraan para mas mapalaki pa ang kita ng kumpanya. May kilala na nga akong mga buyer na handang magbayad ng napakagandang presyo."
Napakagandang presyo? Tanong ko ng may pag-asa. Oo, sabi ni Marco. Ang kanyang boses ay puno ng kumpiyansa. May isang malaking construction company na matagal nang interesado. Nag-alok na sila ng 500 milyong piso para sa buong kumpanya. 500 milyon. Para sa isang kumpanyang nagkakahalaga ng 800, kinagat niya ang pain. 500 milyon, inulit ko, na parang sinusubukang intindihin ang isang malaking numero. Napakalaking pera niyan. Sobra, Arturo, sabi niya, na may tono ng pagmamaliit. Sapat na para mabuhay kayo ng komportable habang buhay. Kami na ni Lian ang bahala sa lahat. Mag-relax na lang kayo, mag-travel. Mag-travel saan? Tanong ko na parang isang batang walang alam. Kahit saan niyo gusto, Papa, sabi ni Lian. Ang kanyang boses ay malambing. O kaya may magandang assisted living community sa Tagaytay. Napakaganda ng mga pasilidad doon, assisted living. Isang magandang salita para sa isang bahay ampunan para sa mga matatanda. Doon nila ako gustong itapon. Ang bawat salita, bawat pag-amin ay malinaw na nare-record sa aking telepono. Nagkunwari akong pagod na at kailangan kong magpahinga. Habang naglalakad ako papunta sa aking silid, narinig ko silang nagbubulungan. Narinig kong tinawagan ni Marco ang kanilang evaluation specialist, si Dr. Morales, para i-move ang aking appointment sa darating na Martes. 2 araw lang pagkatapos ng kasal, hindi na sila makapaghintay. Pagsara ko ng pinto ng aking silid, ang maskara ng kahinaan ay nawala sa aking mukha. Kinuha ko ang telepono mula sa aking bulsa. Pinakinggan ko ang recording, malinaw. Bawat salita ng kanilang pagtataksil ay nasa akin na. Hawak ko na sila. Ang kasal bukas ay hindi magiging simula ng kanilang tagumpay. Ito ang magiging katapusan nila. Ang araw ng Sabado, ang araw ng kasal ay dumating. Para sa lahat, ito ay isang araw ng pagdiriwang. Para sa akin, ito ay araw ng paghuhukom. Ginugol ko ang Biyernes sa paghahanda ng aking huling mga hakbang. Ang bawat galaw ko ay kalkulado, tulad ng isang general na naghahanda para sa pinakamalaking laban ng kanyang buhay. Una, tinawagan ko ang isang pribadong investigador na matagal ko nang pinagkakatiwalaan. James, kailangan ko ng kompletong financial background check kina Marco Frazier at isang Dr. Morales. Kailangan ko ito sa loob ng ilang oras. Gaya ng inaasahan, mabilis siyang tumawag pabalik. Si Marco ay may pagkakautang na 20 milyong piso sa iba't ibang kasino. 20 milyon, iyon pala ang nag-uudyok sa kanya. At si Dr. Morales, may 2 kaso ng insurance fraud, bagamat hindi siya nahatulan. Perpekto. Pangalawa, tinawagan ko ang aking assistant. Margaret, kailangan kong mag-imbita ng ilang karagdagang bisita para sa kasal ni Lian. Ang aking kapatid na babae sa Cebu, ang aking kapatid na lalaki sa Davao, lahat ng aking mga pinsan. Gusto kong nandoon ang buong pamilya. Nagulat siya sa biglaang desisyon, ngunit sinunod niya ang aking utos. Gusto ko ng mga testigo, maraming testigo. Pangatlo, tumawag ako sa isang profesional na audio-visual company. Kailangan ko ng pinakamahusay na sound system para sa isang reception sa The Manila Hotel. Mga wireless microphone, malalakas na speaker. Mayroon akong napakahalagang talumpati. Kailangan kong siguraduhin na ang bawat salita ay maririnig sa bawat sulok ng hall. At ang panghuli at pinakamahalaga, nakipagkita ako sa aking bagong abogado. Si Attorney Lawrence Chen, ang pinakamagaling na elder law attorney sa Maynila. Lawrence, gusto kong baguhin ang aking huling habilin. Lahat ng aking ari-arian, ang 800 milyong pisong kumpanya, ang bahay, lahat, ay mapupunta sa Philippine Children's Medical Center. Si Lian ay hindi makakatanggap ng kahit isang sentimo. Idinagdag din namin ang isang sugnay na nagsasabing anumang pagtatangkang questionin ang aking katinuan ay magreresulta sa kasong kriminal para sa pandaraya. Ang araw ng kasal ay dumating. Ang Manila Hotel ay napakaganda. Ang mga bulaklak, ang mga ilaw, ang musika, lahat ay perpekto. Sinalubong ako ni Lian at Marco, parehong nakangiti. Si Lian ay napakaganda sa kanyang puting bestida. Sa isang saglit, nakaramdam ako ng kirot. Ito pa rin ang anak ko.
Ngunit ang sakit ay mabilis na napalitan ng determinasyon. Habang nagaganap ang seremonya, ako ay kalmado. Habang sila ay nagpapalitan ng mga pangako ng pag-ibig, ako ay naghahanda para sa aking sariling pangako ng katarungan. Pagdating sa reception, ang lahat ay masaya. Ang aking pamilya mula sa malalayong lugar ay nandoon, nagkakatuwaan. Ang sound system na ipinakabit ko ay perpekto. Ang lahat ay nakahanda. Pagkatapos ng hapunan, dumating na ang oras. Ang wedding coordinator ay lumapit sa akin. Mr. Mendoza, oras na po para sa inyong talumpati. Tumayo ako at ang buong hall ay tumahimik. 200 pares ng mga mata ang nakatingin sa akin, naghihintay ng mga matatamis na salita mula sa ama ng nobya. Kinuha ko ang wireless microphone. Huminga ako ng malalim. Magandang gabi sa inyong lahat. Sabi ko, ang aking boses ay malinaw at malakas. Ngayon ay isang araw ng pagdiriwang. Ngunit ito rin ay isang araw ng katotohanan. Nakita ko ang pagkalito sa mukha ni Lian at Marco. Bago ko ibigay ang aking basbas, mayroon akong gustong ibahagi sa inyo. Isang pag-uusap na narinig ko sa pagitan ng aking anak at ng kanyang bagong asawa. Kinuha ko ang aking telepono at ikinonekta ito sa sound system. Isang pindot lang, at ang boses ni Marco ay umalingaw-ngaw sa buong hall. Ongya jo se kong kon hiu, jook su puktap kua vietskin doan nua. Chung ta se bantat kamoy thuba song, sung suong trong ki ong ta chainok dai trong, mot ha duong lao nao jo. Translation: ang matandang iyon ay hindi na maiintindihan ang pagiging komplikado ng negosyo. Ibenta natin ang lahat at mamuhay ng masaya habang siya ay naglalaway sa isang nursing home. Isang nakabibinging katahimikan ang sumunod. Pagkatapos, ang boses naman ni Lian, Bodu sao kung it kira hoy na. Chung ta se tim han chung bekach vanje, trin ho chua ong ai. Translation: si Papa naman ay bihirang umalis ng bahay. Makakahanap tayo ng mga testigo tungkol sa mga problema niya sa memorya. Ang hall ay sumabog sa gulat at bulungan. Ang mga mukha ng aking mga kamag-anak ay puno ng hindi makapaniwalang tingin. Si Lian ay namutla na parang papel. Si Marco ay tumayo, sumisigaw. Kasunungalingan yan, lito lang si Arturo. Lito? Sabi ko, itinaas ang Manila envelope. Kung gayon ipaliwanag ninyo ito, mga legal na dokumento mula kay Attorney Santos para sa aking guardianship. At ipaliwanag mo ito, Marco. Itinaas ko ang isa pang dokumento. Isang ulat mula sa isang pribadong investigador na nagsasabing may utang ka na 20 milyong piso sa sugal. Ang lahat ng kulay ay nawala sa mukha ni Marco. Si Lian ay humagulgol na. At bilang panghuli, sabi ko, ang aking boses ay dumadagundong. Kahapon, pinago ko ang aking huling habilin. Lahat ng aking ari-arian ay mapupunta sa charity. Wala kayong makukuha. Umalis ako sa entablado at naglakad palabas. Ang magandang reception ay naging isang larawan ng kaguluhan at wasak na pangarap. Sinalubong ako ni Hector sa labas. Ginawa mo ang tama, sabi niya. Habang nagmamaneho ako pauwi, mag-isa, walang luha sa aking mga mata. Nanalo ako. Nabigyan ko ng katarungan ang aking sarili, ngunit sa proseso nawala sa akin ang nag-iisang bagay na pinakamahalaga sa akin, nawala sa akin ang aking anak, at iyon ay isang pagkatalo na habang buhay kong dadalhin, ang tagumpay ay may lasang abo. Pagpasok ko sa pinto ng aming bahay sa Dasmariñas Village, ang bigat ng Manila envelope na hawak ko ay tila nawala. Pinalitan ito ng bigat ng isang bagong papel na kailangan kong gampanan. Ang papel ng isang mahina, nalilito at ulyanin na matanda. Ang mismong imahe na gusto ng aking anak at ng kanyang mapapangasawa na makita. Ito ang magiging pinakamahirap na pag-arte sa buong buhay ko, ngunit ito rin ang magiging pinakamahalaga. Sinalubong ako ni Lian ng isang yakap na puno ng peking pag-aalala. Papa, saan ka galing? Nag-alala kami ni Marco sa iyo. Hindi ka sumasagot sa mga tawag namin. Ang kanyang mga mata na dati puno ng pagmamahal para sa akin, ngayon ay nakikita kong puno ng kalkulasyon. Sinusuri niya ako. Hinahanap ang mga senyales. Pasensya na, anak.
Sabi ko, ang boses ko ay sinadya kong gawing mahina at pagod. Nag-check-in ako sa isang hotel. Hindi ako makatulog. Alam mo na, kinakabahan para sa kasal mo. Ganoon po ba, Papa? Sabi ni Marco na lumabas mula sa kusina. Ang kanyang mga mata ay matalas, parang isang agila na nagmamasid sa kanyang biktima. Baka kailangan niyo ng magpatingin sa doktor tungkol sa inyong pagtulog, Arturo. Ang pagtawag niya sa akin sa unang pangalan ay isang maliit na bagay. Ngunit ngayon, ito ay parang isang insulto. Isang tanda ng kawalan ng respeto. Oo nga, Papa, nag-aalala kami sa iyo. Nitong mga nakaraang araw, lagi kang makakalimutin, dagdag ni Lian, hinahaplos ang aking braso na parang ako'y isang babasaging bagay. Ngumiti lang ako ng mapait. Ang kanilang palabas ay napakahusay. Ngayon, oras na para sa akin. Sinimulan ko ang aking plano. Habang naglalakad ako papunta sa sala, sinadya kong ilagay ang aking mga susi sa ibabaw ng isang maliit na mesa. Pagkatapos ng ilang minuto, nagsimula akong maghanap. Nasaan na nga ba ang mga susi ko? Kakalapag ko lang dito. Tiningnan ko ang ilalim ng mga magasin, ang loob ng aking bulsa, habang ang mga susi ay nasa harap ko lang. Nakita ko ang pagtinginan ni Lian at Marco. Isang tingin na puno ng kahulugan. Isang tingin na nagsasabing, kita mo na, totoo nga. Kinuha ni Marco ang kanyang telepono at sigurado akong nagte-take down siya ng mga tala. Isa pang ebidensya para sa kanilang kaso. Ang bawat kilos ko ay sinusubaybayan. Ang bawat salita ko ay sinusuri. Para sa kanila, ako ay isang kaso na pinag-aaralan, hindi isang ama na dapat mahalin. Papa, heto po sabi ni Lian, itinuturo ang mga susi na parang nakikipag-usap sa isang bata. Dito niyo lang po inilagay. Ay, oo nga. Pasensya na anak. Ulyanin na talaga ang papa mo. Iyon ang gusto nilang marinig kaya iyon ang ibinigay ko sa kanila. Ang bawat salita ko ay isang pine at kinagat nila ito. Umupo ako sa aking paboritong silya habang sila ay nagpatuloy sa kanilang pagpapanggap na pag-aalala. Ito na ang tamang pagkakataon. Bago ako umupo, maingat kong inactivate ang recording app sa aking telepono at inilagay ito sa bulsa ng aking polo. Ang mikropono ay nakaturo sa kanila. Ang modernong teknolohiya kung minsan ay isang biyaya. Mga anak, sabi ko, ang boses ko ay puno ng kahinaan. Iniisip ko ang tungkol sa kumpanya. Paano na kapag masyado na akong matanda para pamahalaan ang lahat, ang kanilang mga mata ay biglang nagliwanag, ang mga pating na nakaamoy ng dugo. Huwag niyo na pong isipin iyan ngayon, Arturo, sabi ni Marco, puno ng pekeng pag-aalala. Kami na ni Lian na ang bahala sa inyo. Pero paano kung may mangyari sa akin? Paano kung hindi na ako makapagdesisyon ng tama? Tanong ko ulit. Idinagdag ang isang pahiwatig ng takot sa aking boses. Nagtitiwala ako sa inyo, pero komplikado ang negosyo. Dito na naging pabaya si Lian. Ang kanyang kasabikan ay nanaig sa kanyang pag-iingat. Papa, huwag na kayong mag-alala, sabi niya. Ang kanyang ngiti ay hindi na maitago ang kasakiman. Pinag-aralan na ni Marco ang lahat ng kontrata ninyo, ang mga kliyente. Mas naiintindihan namin ang negosyo kaysa sa inaakala ninyo. Talaga, sabi ko, nagpapanggap na humanga. Kahit ang Henderson Development, napakakomplikado noon. Dito na sumingit si Marco, hindi na mapigilan ang kanyang pagyayabang. Oo, Arturo, nasuri ko na ang lahat, pati na ang mga environmental permit. Sa totoo lang, may mga paraan para mas mapalaki pa ang kita ng kumpanya. May kilala na nga akong mga buyer na handang magbayad ng napakagandang presyo. Napakagandang presyo? Tanong ko ng may pag-asa. Oo, sabi ni Marco. Ang kanyang boses ay puno ng kumpiyansa. May isang malaking construction company na matagal nang interesado. Nag-alok na sila ng 500 milyong piso para sa buong kumpanya. 500 milyon para sa isang kumpanyang nagkakahalaga ng 800. Kinagat niya ang pain. Ang pagkakaiba na 300 milyon ay malamang na mapupunta sa kanilang mga bulsa. 500 milyon, inulit ko na parang sinusubukang intindihin ang isang malaking numero. Napakalaking pera niyan. Sobra, Arturo, sabi niya, na may tono ng pagmamaliit.
Sapat na para mabuhay kayo ng komportable habang buhay. Kami na ni Lian ang bahala sa lahat. Mag-relax na lang kayo, mag-travel. Mag-travel saan? Tanong ko na parang isang batang walang alam. Kahit saan niyo gusto, Papa, sabi ni Lian, ang kanyang boses ay malambing. O kaya, may magandang assisted living community sa Tagaytay. Napakaganda ng mga pasilidad doon. Assisted living, isang magandang salita para sa isang bahay ampunan para sa mga matatanda. Doon nila ako gustong itapon tulad ng isang lumang kasangkapan na wala ng silbi. Ang bawat salita, bawat pag-amin ay malinaw na nare-record sa aking telepono. Ang kanilang kasakiman ay nagbigay sa akin ng ebidensya na kailangan ko. Nagkunwari akong pagod na at kailangan kong magpahinga. Habang naglalakad ako papunta sa aking silid, ang aking mga hakbang ay sinadya kong gawing mabagal at hindi pantay. Sa likod ko, narinig ko silang nagbubulungan. Narinig kong tinawagan ni Marco ang kanilang evaluation specialist, si Dr. Morales, para i-move ang aking appointment sa darating na Martes. Martes, 2 araw lang pagkatapos ng kasal, hindi na sila makapaghintay. Pagsara ko ng pinto ng aking silid, ang maskara ng kahinaan ay nawala sa aking mukha. Pinalitan ito ng isang malamig at matigas na ekspresyon. Kinuha ko ang telepono mula sa aking bulsa. Pinakinggan ko ang recording. Malinaw. Bawat salita ng kanilang pagtataksil ay nasa akin na. Hawak ko na sila. Ang kasal bukas ay hindi magiging simula ng kanilang tagumpay. Ito ang magiging katapusan nila. Ang araw ng Biyernes, isang araw bago ang kasal, ay hindi isang araw ng pamamahinga para sa akin. Ito ay isang araw ng digmaan. Habang sina Lian at Marco ay abala sa mga huling paghahanda para sa kanilang perpektong kasal, ako ay abala sa paghahanda ng kanilang perpektong pagbagsak. Ang bawat galaw ko ay kalkulado, tulad ng isang general na naghahanda para sa pinakamalaking laban ng kanyang buhay. Ang unang tawag ko ay sa isang pribadong investigador na matagal ko nang pinagkakatiwalaan, si James. James, kailangan ko ng pabor, sabi ko. Ang aking boses ay kalmado at kontrolado. Kailangan ko ng kumpletong financial background check kina Marco Frazier at isang Dr. Morales. Kailangan ko ito sa loob ng ilang oras. Babayaran ko ang rush fee. Sa negosyo, natutunan ko na ang impormasyon ay kapangyarihan at kailangan ko ng lahat ng kapangyarihan na makukuha ko. Gaya ng inaasahan, mabilis na tumawag pabalik si James. Ang impormasyon ay mas malala pa sa inaasahan ko. Si Marco ay may pagkakautang na 20 milyong piso sa iba't ibang kasino sa Maynila at sa online. 20 milyon. Iyon pala ang naguudyok sa kanya. Desperado siya. At ang isang desperadong tao ay kayang gumawa ng kahit ano. At si Dr. Morales, may 2 kaso ng insurance fraud bagamat hindi siya nahatulan dahil sa kakulangan ng ebidensya. Isang perpektong kasabwat para sa kanilang maruming plano. Ang pangalawang hakbang ko ay ang pagpapalaki ng aming audience. Tinawagan ko ang aking tapat na assistant, si Margaret. Margaret, kailangan kong mag-imbita ng ilang karagdagang bisita para sa kasal ni Lian, sabi ko. Gusto kong nandoon ang lahat. Ang aking kapatid na babae sa Cebu, ang aking kapatid na lalaki sa Davao, lahat ng aking mga pinsan mula sa Iloilo at Bacolod, lahat sila. Sagot ko na ang kanilang pamasahe at hotel. Gusto kong maging isang grand family reunion ito. Nagulat siya sa biglaang desisyon, ngunit sinunod niya ang aking utos. Gusto ko ng mga testigo, maraming testigo. Gusto kong marinig ng buong angkan ang katotohanan. Gusto kong malaman nila kung anong klaseng tao ang aking anak at ang kanyang asawa. Ang pangatlong hakbang ko ay ang paghahanda ng entablado. Tumawag ako sa isang profesional na audiovisual company. Kailangan ko ng pinakamahusay na sound system para sa isang reception sa The Manila Hotel, sabi ko. Mga wireless microphone, malalakas na speaker na nakaposisyon sa bawat sulok ng hall. Mayroon akong napakahalagang talumpati. Kailangan kong siguraduhin na ang bawat salita ay maririnig ng malinaw na parang isang hatol. At ang panghuli at pinakamahalaga, nakipagkita ako sa aking bagong abogado. Hindi na si Attorney Santos ang traidor. Nakipagkita ako kay Attorney Lawrence Chen, ang pinakamagaling
na elder law attorney sa Maynila na kilala sa kanyang katapatan at talino. Lawrence, gusto kong baguhin ang aking huling habilin, sabi ko. Inilapag sa kanyang mesa ang lahat ng aking ebidensya, ang mga dokumento mula kay Santos, ang background check ni Marco at Dr. Morales at ang audio recording. Pagkatapos niyang suriin ang lahat, tumingin siya sa akin ng may paghanga at awa. Mr. Mendoza, ito ay karumal-dumal. Gagawin natin ang lahat para protektahan ka. Sa loob ng ilang oras, gumawa kami ng isang bagong huling habilin. Isang dokumentong bakal na hindi kayang sirain. Lahat ng aking ari-arian, ang 800 milyong pisong kumpanya, ang bahay, ang mga investment. Lahat ay mapupunta sa Philippine Children's Medical Center. Si Lian ay hindi makakatanggap ng kahit isang sentimo. Idinagdag din namin ang isang sugnay na nagsasabing anumang pagtatangkang kwestiyonin ang aking katinuan ay magreresulta sa kasong kriminal para sa pandaraya. Pag-uwi ko ng gabing iyon, nadatnan ko sina Lian at Marco sa sala, masayang nag-uusap tungkol sa kanilang honeymoon sa Europa. Lumapit ako sa kanila, isang ngiti ang nasa aking mga labi. Mga anak, may sorpresa ako, sabi ko. Inimbita ko ang buong pamilya. Darating sina tita mo mula sa Cebu at tito mo mula sa Davao. Hindi ba't mas masaya kapag kumpleto tayo? Nakita ko ang gulat at pagkabahala sa kanilang mga mukha. Pero Papa, sabi ni Lian, ang plano natin ay isang maliit at intimate na kasal lang. Kalokohan, sabi ko, niyakap sila pareho. Ito ang kasal ng aking nag-iisang anak. Dapat itong maging isang malaking selebrasyon. Isang selebrasyon na hinding-hindi nila malilimutan. Sa aking isipan, idinagdag ko, at isang hatol na hinding-hindi ninyo malilimutan. Ang patibong ay handa na, ang mga bitag ay nakalagay na, ang kailangan na lang ay hintayin ang araw ng kanilang pagbagsak. Ang araw ng Sabado, ang araw ng kasal ay dumating. Para sa lahat, ito ay isang araw ng pagdiriwang. Para sa akin, ito ay araw ng paghuhukom. Ang seremonya sa simbahan ay parang isang panaginip na hindi ko gustong maging bahagi. Habang naglalakad kami ni Lian sa aisle, ang kanyang kamay ay nakakapit sa aking braso. Malamig, nanginginig, hindi dahil sa kaba ng isang nobya, kundi dahil sa takot ng isang nagkakasala. Ang kanyang ngiti ay pilit, ang kanyang mga mata ay hindi makatingin ng diretso sa akin. Sa harap ng altar, habang ipinapasa ko ang kanyang kamay kay Marco, bumulong ako sa kanya, alagaan mo ang anak ko. Ngumiti siya sa akin, isang ngiting puno ng kasinungalingan, at sa sandaling iyon, ang natitirang pagmamahal ng isang ama sa aking puso ay napalitan ng yelo. Pagdating sa reception sa The Manila Hotel, ang lahat ay perpekto. Ang mga bulaklak, ang mga ilaw, ang musika, isang perpektong entablado para sa isang perpektong trahedya. Sinalubong ako ng aking mga kapatid at pinsan. Ang kanilang mga yakap ay totoo, ang kanilang mga ngiti ay dalisay. At lalo nitong pinasakit ang aking puso dahil alam kong masasaktan ko rin sila sa gagawin ko. Ngunit kailangan nilang malaman ang katotohanan. Habang kumakain ang lahat, ako ay tahimik lang na nagmamasid. Pinapanood ko sina Lian at Marco na umiikot sa bawat mesa, tumatanggap ng mga pagbati, nagpapanggap na masayang mag-asawa. Pinapanood ko sila habang iniisip nila na ilang araw na lang, makakamit na nila ang lahat ng kanilang pinapangarap. Ang kanilang kayamanan, ang kanilang maluhong buhay, na binuo sa ibabaw ng mga guho ng aking buhay. Pagkatapos ng hapunan, dumating na ang oras. Ang wedding coordinator ay lumapit sa akin. Mr. Mendoza, oras na po para sa inyong talumpati. Ang buong hall na puno ng 200 bisita ay tumahimik. Ang lahat ng mga mata ay nakatuon sa akin. Ito na, tumayo ako at dahan-dahang lumakad papunta sa gitna. Kinuha ko ang wireless microphone. Ang aking mga kamay ay hindi nanginginig. Kutsiyo ang aking aking boses ay hindi nanginginig. Ako ay kalmado, ako ay handa, huminga ako ng malalim. Magandang gabi sa inyong lahat, sabi ko, ang aking boses ay malinaw at malakas. Salamat sa sound system na ipinakabit ko. Salamat sa inyong pagdalo sa napakahalagang araw na ito. Ngayon ay isang araw ng pagdiriwang, ngunit ito rin
ay isang araw ng katotohanan. Nakita ko ang pagkalito sa mukha ni Lian at Marco. Ang kanilang mga ngiti ay unti-unting nawala. Ang kasal ay isang sagradong sumpaan, isang sumpaan ng pag-ibig, katapatan at tiwala. Ngunit paano kung ang pundasyon ng isang pagsasama ay binuo sa kasinungalingan, sa kasakiman, sa pagtataksil? Ang mga bulungan ay nagsimula sa hall. Ang aking mga kamag-anak ay nagtinginan, hindi maintindihan kung saan patungo ang aking talumpati. Bago ko ibigay ang aking basbas, mayroon akong gustong ibahagi sa inyo, isang bagay na dapat malaman ng lahat, isang pag-uusap na narinig ko sa pagitan ng aking anak at ng kanyang bagong asawa. Kinuha ko ang aking telepono at ikinonekta ito sa sound system sa isang pindot lang. At ang boses ni Marco ay umaling-awngaw sa buong hall, malinaw at hindi may kakaila. Ang matandang iyon ay hindi na maiintindihan ang pagiging komplikado ng negosyo, ibenta natin ang lahat at mamuhay ng masaya habang siya ay naglalaway sa isang nursing home. Isang nakabibinging katahimikan ang sumunod. Ang mga tinidor at kutsara ay bumagsak sa mga plato. Ang lahat ng mga mata ay napunta kay Marco na ang mukha ay namutla na parang papel. Pagkatapos, ang boses naman ni Lian, ang boses ng aking anak. Si Papa naman ay bihirang umalis ng bahay. Makakahanap tayo ng mga testigo tungkol sa mga problema niya sa memorya. Ang hall ay sumabog sa gulat at bulungan. Ang kapatid kong babae ay napahawak sa kanyang bibig. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Ang kapatid kong lalaki ay tumayo. Ang kanyang mukha ay puno ng galit. Kasunungalingan yan, sigaw ni Marco, tumayo mula sa kanyang upuan. Lito lang si Arturo, gawa-gawa niya lang yan. Lito, sabi ko, itinaas ang Manila envelope para makita ng lahat. Kung gayon ipaliwanag ninyo ito, mga legal na dokumento mula kay Attorney Santos para sa aking guardianship na hinihiling ng aking anak. Ibinuklat ko ang mga pahina, mga form para sa pagdedeklara ng aking pagiging incompetent, mga protocol para sa paglilipat ng aking mga ari-arian. Pagkatapos ay bumaling ako kay Marco. At ipaliwanag mo ito, Marco, itinaas ko ang isa pang dokumento, isang ulat mula sa isang pribadong investigador na nagsasabing may utang ka na 20 milyong piso sa sugal. Ito ba ang dahilan kung bakit gusto ninyong ibenta ang aking kumpanya sa mas mababang halaga? Ang lahat ng kulay ay nawala sa mukha ni Marco. Si Lian ay humagulgol na, ang kanyang mukha ay nakasubsob sa kanyang mga kamay. Ang kanyang perpektong kasal ay naging isang pampublikong paglilitis. At bilang panghuli, sabi ko, ang aking boses ay dumadagundong sa katahimikan dahil sa kanilang pagmamahal at pag-aalala sa akin. Kahapon, binago ko ang aking huling habilin. Lahat ng aking ari-arian ay mapupunta sa Philippine Children's Medical Center. Wala kayong makukuha ni isang sentimo. Ibinaba ko ang mikropono, umalis ako sa entablado at naglakad palabas ng hall. Ang magandang reception ay naging isang larawan ng kaguluhan, ng mga sigawan at ng wasak na pamilya. Ang aking trabaho ay tapos na. Ang katarungan ay naibigay na. Ang paglabas ko sa Grand Ballroom ng The Manila Hotel ay parang paglabas mula sa isang masamang panaginip. Sa likod ko, ang magandang selebrasyon ay naging isang arena ng mga sigawan at akusasyon. Ang mga tunog ng nababasag na baso at nagagalit na boses ay unti-unting humina habang naglalakad ako sa mahabang hallway. Hindi ako lumingon, hindi ko kailangang makita ang resulta ng aking ginawa. Alam ko na, sinira ko ang kasal ng aking anak, sinira ko ang aking pamilya, ngunit ginawa ko ito para iligtas ang aking sarili, ang aking dignidad, at ang lahat ng pinaghirapan ko. Sa lobby, sinalubong ako ni Hector, nakatayo siya sa isang sulok, tahimik na nagmamasid sa lahat. Lumapit siya sa akin, hindi ngumingiti, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng pag-unawa. Ginawa mo ang tama, Arturo, sabi niya, tinapik ang aking balikat. Minsan, ang pinakamalaking pagpapakita ng pagmamahal ay ang pagsasabi ng hindi at ang pagtatakda ng hangganan kahit kaano pa ito kasakit. Tumango lang ako, walang salitang lumabas sa aking bibig. Nagpatuloy ako sa paglalakad palabas.
Ang malamig na hangin ng gabi sa Maynila ay sumalubong sa akin. Huminga ako ng malalim. Ang hangin ay parang naglilinis sa dumi at laso na naramdaman ko sa loob. Mag-isa lang ang sasakyan ko sa balet. Ang mga sasakyan ng mga bisita ay nandoon pa. Ang kanilang mga may-ari ay naiwan sa loob, mga testigo sa isang digmaang pampamilya. Habang nagmamaneho ako pauwi, ang mga ilaw ng lungsod ay lumalabo sa aking paningin. Ang isip ko ay blanko. Wala akong nararamdamang saya sa aking tagumpay. Wala akong nararamdamang galit. Tanging isang malawak at malalim na kalungkutan. Isang pakiramdam ng kawalan. Inalala ko si Lian noong siya ay bata pa. Ang kanyang maliliit na kamay na nakahawak sa akin. Ang kanyang mga tawa na pumupuno sa aming bahay. Saan ako nagkamali? Saan nagbago ang lahat? Ang pera ba? Ang kasakiman ba? O baka naman ako, baka masyado ko siyang binigyan ng lahat. Kaya hindi na niya natutunang pahalagahan ang mga ito. Pagdating ko sa aming bahay, ang katahimikan ay nakakabingi. Ang bawat sulok ay puno ng mga alaala ni Lian, ni Marita. Tumingin ako sa paligid. Ang bahay na ito na dating isang tahanan ay tila isa na lang malaking istruktura na walang buhay. Umupo ako sa aking paboritong silya, ang parehong silya kung saan ko narinig ang kanilang mga plano at sa kauna-unahang pagkakataon mula nang magsimula ang lahat, ang mga luha ay nagsimulang tumulo mula sa aking mga mata. Umiyak ako, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa sakit. Umiyak ako para sa anak na nawala sa akin. Kinabukasan, isang linggo, dumating ang isang text message mula kay Lian. Papa, patawad, hindi ko sinasadya. Mahal kita. Hindi ako nag-reply. Ano pa ang sasabihin ko? Ang tiwala kapag nasira ay parang isang basag na salamin. Kahit anong gawin mong pagdikit, hinding-hindi na ito babalik sa dati. Kinabukasan Lunes, tinawagan ko ang aking mga tauhan. Alisin ninyo ang lahat ng gamit ni Lian at ni Marco sa bahay. Ipadala ninyo sa kung saan man sila nakatira ngayon. Pagkatapos, tinawagan ko ang mga locksmith para palitan ang lahat ng kandado. Lumipas ang mga araw, mga linggo, mga buwan. Ipinagpatuloy ko ang pamamahala sa aking kumpanya. Ngunit may nagbago. Naglaan ako ng mas maraming oras para sa aking sarili. Binisita ko ang mga lugar na gusto kong puntahan. Nakipagkita ako sa mga matatagal ko ng kaibigan at sinimulan kong maging aktibo sa charity na pag-iiwanan ko ng aking mana. Nakita ko kung saan mapupunta ang aking pinaghirapan sa mga batang nangangailangan, sa mga proyektong makakatulong sa kapwa. At doon, dahan-dahan, natagpuan ko ang isang bagong kahulugan sa aking buhay. Minsan, nakikita ko ang mga balita tungkol kay Marco. Nasangkot siya sa iba't ibang kaso ng estafa. Ang kanyang buhay ay bumagsak. Si Lian, ayon sa mga naririnig ko, ay naghihirap din. Lumayo sa kanya ang marami sa aming pamilya. Hindi ko alam kung ano ang nararamdaman ko para sa kanya. Awa? Siguro. Galit? Wala na. Tanging kalungkutan na lang para sa buhay na sinayang niya. Nanalo ako sa laban. Nabigyan ko ng katarungan ang aking sarili. Pinrotektahan ko ang aking dignidad. Ngunit sa proseso, nawala sa akin ang nag-iisang bagay na pinakamahalaga sa akin. Nawala sa akin ang aking anak. At iyon ay isang pagkatalo na habang buhay kong dadalhin. Ang tagumpay kong minsan ay may lasang abo. At ang katahimikan sa isang malaking bahay na puno ng alaala ay ang presyo na kailangan kong bayaran. Ang paglabas ko sa Grand Ballroom ng The Manila Hotel ay parang paglabas mula sa isang masamang panaginip. Sa likod ko, ang magandang selebrasyon ay naging isang arena ng mga sigawan at akusasyon. Ang mga tunog ng nababasag na baso at nagagalit na boses ay unti-unting humina habang naglalakad ako sa mahabang hallway. Hindi ako lumingon, hindi ko kailangang makita ang resulta ng aking ginawa. Alam ko na, sinira ko ang kasal ng aking anak, sinira ko ang aking pamilya, ngunit ginawa ko ito para iligtas ang aking sarili, ang aking dignidad, at ang lahat ng pinaghirapan ko. Sa lobby, sinalubong ako ni Hector. Nakatayo siya sa isang sulok, tahimik na nagmamasid sa lahat. Lumapit siya sa akin, hindi ngumingiti, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng pag-unawa.
Ginawa mo ang tama, Arturo, sabi niya. Tinapik ang aking balikat. Minsan, ang pinakamalaking pagpapakita ng pagmamahal ay ang pagsasabi ng hindi at ang pagtatakda ng hangganan kahit gaano pa ito kasakit. Tumango lang ako, walang salitang lumabas sa aking bibig. Ang bigat sa aking dibdib ay hindi dahil sa pagsisisi. Ito ay bigat ng kalungkutan. Nagpatuloy ako sa paglalakad palabas. Ang malamig na hangin ng gabi sa Maynila ay sumalubong sa akin. Huminga ako ng malalim. Ang hangin ay parang naglilinis sa dumi at lason na naramdaman ko sa loob. Mag-isa lang ang sasakyan ko sa balet. Ang mga sasakyan ng mga bisita ay nandoon pa. Ang kanilang mga may-ari ay naiwan sa loob. Mga testigo sa isang digmaang pampamilya na sila mismo ay hindi inaasahan. Habang nagmamaneho ako pauwi sa Dasmariñas Village, ang mga ilaw ng lungsod ay lumalabo sa aking paningin. Ang isip ko ay blanko. Wala akong nararamdamang saya sa aking tagumpay. Wala akong nararamdamang galit. Tanging isang malawak at malalim na kalungkutan. Isang pakiramdam ng kawalan. Inalala ko si Lian noong siya ay bata pa. Ang kanyang maliliit na kamay na nakahawak sa akin tuwing tumatawid kami sa kalye. Ang kanyang mga tawa na pumupuno sa bawat sulok ng aming bahay pagkatapos kong umuwi galing sa trabaho. Ang kanyang mga pangarap na ibinabahagi niya sa akin. Saan ako nagkamali bilang isang ama? Saan nagbago ang lahat? Ang pera ba ang dahilan? Ang kasakiman ba na dala nito? O baka naman ako ang may kasalanan? Baka masyado ko siyang binigyan ng lahat, kaya hindi na niya natutunang pahalagahan ang mga ito. Baka sa sobrang pagbibigay ko, nakalimutan kong turuan siya kung paano maging kontento. Mga tanong na marahil ay hinding-hindi ko na masasagot. Pagdating ko sa aming bahay, ang katahimikan ay nakakabingi. Ang bawat sulok ay puno ng mga alaala ni Lian at ng kanyang ina, si Marita. Tumingin ako sa paligid. Ang bahay na ito na dating isang tahanan na puno ng buhay ay tila isa na lang malaking istruktura na walang kaluluwa. Ang mga litrato namin na nakasabit sa dingding ay tila nangungutya sa akin. Umupo ako sa aking paboritong silya, ang parehong silya kung saan ko narinig ang kanilang mga plano. At sa kauna-unahang pagkakataon mula nang magsimula ang lahat, ang mga luha na matagal ko nang pinipigilan ay nagsimulang tumulo mula sa aking mga mata. Umiyak ako, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa sakit. Umiyak ako para sa anak na nawala sa akin, hindi dahil sa kamatayan, kundi dahil sa kanyang sariling pagpili. Kinabukasan, isang linggo, habang nakaupo ako sa sala at umiinom ng kape, dumating ang isang text message mula kay Lian. Papa, patawad. Hindi ko sinasadya. Mahal kita. Tinitigan ko ang mensahe ng matagal, ang tatlong salitang mahal kita. Dati ito ang pinakamagandang musika sa aking pandinig. Ngayon ito ay parang isang tunog na walang kahulugan. Paano mo masasabing mahal mo ang isang tao na plano mong sirain? Hindi ako nag-reply. Ano pa ang sasabihin ko? Ang tiwala kapag nasira ay parang isang basag na salamin. Kahit anong gawin mong pagdikit, hinding-hindi na ito babalik sa dati. Ang mga lamat ay laging mananatili doon, isang paalala ng pagkasira. Kinabukasan Lunes, gumawa ako ng mga tawag. Tinawagan ko ang aking mga pinagkakatiwalaang tauhan. Puntahan ninyo ang bahay, sabi ko. Ang boses ko ay matatag. Alisin ninyo ang lahat ng gamit ni Lian at ni Marco, lahat. Ilagay ninyo sa mga kahon at ipadala ninyo sa kung saan man sila nakatira ngayon. Ayokong makita ang anumang bakas nila pag-uwi ko. Pagkatapos, tinawagan ko ang mga locksmith para palitan ang lahat ng kandado ng bahay. Isang simbolikong aksyon. Sinasara ko na ang pinto sa bahagi ng buhay kong iyon. Lumipas ang mga araw na naging mga linggo at pagkatapos ay mga buwan. Ipinagpatuloy ko ang pamamahala sa aking kumpanya, ngunit may nagbago. Naglaan ako ng mas maraming oras para sa aking sarili. Binisita ko ang mga lugar na matagal ko nang gustong puntahan. Nagpunta ako sa Batanes, sa Palawan. Nakipagkita ako sa mga matatagal ko ng kaibigan na napabayaan ko dahil sa trabaho. At sinimulan kong maging aktibo sa charity na pag-iwanan ko ng aking mana, ang Philippine Children's Medical Center.
Doon, sa gitna ng mga batang may sakit ngunit puno pa rin ng pag-asa, nakita ko kung saan mapupunta ang aking pinaghirapan. Sa mga batang nangangailangan ng tulong, sa mga proyektong makakapagligtas ng buhay. At doon, dahan-dahan, natagpuan ko ang isang bagong kahulugan sa aking buhay. Isang bagong layunin. Minsan nakikita ko ang mga balita tungkol kay Marco sa diaryo. Nasangkot siya sa iba't ibang kaso ng estafa at pandaraya. Ang kanyang buhay ay bumagsak, gaya ng inaasahan. Si Lian, ayon sa mga naririnig ko mula sa mga kamag-anak, ay naghihirap din. Lumayo sa kanya ang marami sa aming pamilya, hindi dahil sa utos ko, kundi dahil sa kanilang sariling pagkadismaya. Hindi ko alam kung ano ang nararamdaman ko para sa kanya. Awa? Siguro? Galit? Wala na? Tanging isang malalim na kalungkutan na lang para sa buhay na sinayang niya at sa relasyon na sinira niya. Nanalo ako sa laban. Oo. Nabigyan ko ng katarungan ang aking sarili. Pinrotektahan ko ang aking dignidad at ang aking ari-arian. Ngunit habang nakaupo ako ngayon sa aking malaking bahay, sa aking paboritong silya, habang pinapanood ko ang paglubog ng araw, napagtanto ko ang isang bagay. Sa proseso ng aking pagtatagumpay, nawala sa akin ang nag-iisang bagay na pinakamahalaga sa akin. Nawala sa akin ang aking anak. At iyon ay isang pagkatalo na habang buhay kong dadalhin. Ang tagumpay kung minsan ay may lasang abo at ang katahimikan. Ang katahimikan sa isang malaking bahay na puno ng alaala ay ang presyo na kailangan kong bayaran para sa katarungan. Kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito, mangyaring i-like ang video na ito, mag-subscribe sa aming channel, at ibahagi ang inyong mga saloobin sa mga komento. Para mapakinggan ang susunod na kwento, i-click lamang ang kahon sa kaliwa. Maraming salamat sa inyong panunood.